Umaga ng May 5, 2025, isang malakas na sigaw ng takot ng isang lalaki ang gumising sa katahimikan ng kampong Chikadodong sa Sukarismi District, Cianjur, Indonesia. Mabilis na tumakbo ang mga residente patungo sa pinagmulan ng sigaw at doon nila nakita ang lalaking nanginginig na nakaturo sa isang bagay na natatakpan ng mga damo. Nakita niya ang tila mga buto ng tao. Agad kumalat ang balita at nagsidatingan ng mga tao. May mga magulang na tinatakpan ng mga mata ng kanilang mga anak at may ilan namang hindi makapagsalita sa pagkagulat. Ang mga buto ay hindi ang karaniwang tuyong puti gaya sa mga laboratorio. Ito'y maitim, bahagyang napupulok at may matinding amoy ng pagkabulok na halos hindi na kayang tiisin. Isang residente ang kumuha ng maikling video at ipinadala ito sa mga otoridad. Bago pa man humupa ang gulat, isa pang residente ang nakatuklas ng kakaiba habang nagtatapon ng basura sa kalapit na ilog. Isang bagay nakahawig ng nasunog na bahagi ng bangkay. Dahil sa matinding takot, agad niya itong ipinaalam sa pulisya. Pagdating ng mga investigador, tumambad sa kanila ang nakapangingilabot na eksena. Kalat-kalat ng mga bahagi ng katawan ng tao, bungo, mga braso, binti at katawan. Lahat ay may bakas ng pagkasunog. Tinulungan ng mga residente ang mga pulis sa pagkolekta, ngunit walang may ideya kung kanino ang mga lapi. Agad inilunsad ng mga otoridad ang malawakang investigasyon. Wala pang ulat ng nawawalang kamag-anak o residente hanggang sa may isang babae ang lumapit. Sinabi niya na may isa silang hindi nakikita nitong mga nakaraang linggo, si Lilis, 51 years old. Kilala si Lilis sa komunidad, isang masayahing babae na aktibo sa mga pagtitipon. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, bigla siyang naglaho ng walang bakas. Sinundan ng mga pulis ang lead at nagtungo sa bahay ni Lilis. Nakalak ang pinto, subalit matinding amoy ng pagkabulok ang nagmumula sa loob. Nang sapilitang buksan ng mga otoridad ang pinto, agad nilang napagtanto na may mali. Hindi na matiis ang amoy. Sa loob ng bahay, natakbuan nila ang dalawang taong nagtatago. Isang babaeng 31 years old na kinalalang si Yanti Rustini at ang kanyang amang si Kaya, 60 years old. Agad silang dinala sa istasyon para sa pagtatanong. Sa una, itinanggi ng dalawa ang anumang kaugnayan sa nangyari. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang cellphone ni Yanti, tumambad ang mga nakakakilabot na ebidensya. Mga larawan noong April 22, 2025 na nagpapakita ng isang walang buhay na babae na kahawig ni Lilis. Isa pang larawan ang halos hindi kayanin ng sino man sa mga investigador. Ang 3 taong kulang na anak ni Yanti, si Siti Nurhayati ay tinapos rin. Ipinakita ng mga larawan ang isang hindi masukat na trahedya. Upang maunawaan kung paano nauwi sa ganitong karumaldumal na pangyayari, kailangang balikan ang buhay ni Yanti. Ipinanganak si Yanti kina Lilis at Kaya sa isang simpleng tahanan sa Cianjur. Masipag ang kanyang mga magulang. At bilang panganay sa 3 magkakapatid, lagi siyang nangangarap na makaalis sa kahirapan. Nagsumikap siyang mag-aral upang balang araw ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit hindi dumating ang mga pagkakataong inaasahan niya. Kalaunan, siya ay nag-asawa at nagkaroon ng anak na babae, si Siti Nurhayati. Hindi maliwanag ang mga detalye tungkol sa kanyang asawa, ngunit nanatili silang nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga nakakakilala kay Yanti, madalas daw niyang maramdaman na nailalayo siya sa pansin ng ina. Si Lilis umano ay mas papor sa mga nakababatang anak, bagay na labis na nakasakit kay Yanti. Unti-unti ang sama ng loob ay naging galit, at ang galit na yun ang unti-unting nagtulak sa kanya patungo sa isa sa pinakamasaklap na trahedya ng pamilya na naitala sa tahimik na baryong yun ng Indonesia. Bilang panganay, madalas maramdaman ni Yanti na hindi siya kabilang sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Pinapanood niya na binubuhos ng kanyang ina na si Lilis ang atensyon at pag-aaruga sa kanyang mga kapatid, habang siya naman ay tinatrato na tila isang estranghero sa sarili nilang tahanan. Ang psikolohikal na pang-aabusong dinanas ni Yanti ay totoo at malalim ang iniwang pinsala. Madalas siyang ilayo ni Lilis sa mga kaibigan at palagi siyang pinupuna sa halos lahat ng bagay.
Ang mga birong sinasabi ni Lilis ay hindi talaga biro. Ito ay mga mapanirang salita tungkol sa itsura ni Yanti at sa kanyang pagiging mahiyain o hindi palakipo. Madalas siyang ikumpara ng ina sa ibang tao na mas maayos pa manong tingnan ng iba kaysa sa kanya. Araw-araw pinupuna nito ang lahat tungkol kay Yanti. Mula sa kanyang pag-aaral, mga relasyon, hanggang sa kung paano niya pinalalaki ang sarili niyang anak. Sa isang mapanuyang kabalintunaan, mas binibigyang pansin pa ni Lilis ang kanyang apo na si Siti Nurhayati kaysa sa sariling anak na si Yanti. Muling nauulit ang siklo ng emosyonal na pagpapabaya na matagal nang sumira sa kanilang mag-ina. Lalong tumindi ang lahat nang mahigpit na kontrolin ni Lilis ang pera ng pamilya. Nang humingi ng tulong si Kaya, ang asawa ni Lilis at ama ni Yanti, upang mabayaran ang kanyang mga utang, mariing tumanggi si Lilis. Ang pagtangging yun ang naging mitsa ng galit na nagtulak sa mag-ama tungo sa isang nakamamatay na plano. Taon-taon, unti-unting naipon sa loob ni Yanti ang galit at pagkadismaya. Ngunit sa sandaling nagpasya siyang tapusin ang sariling ina at lalo na nang pati ang sarili niyang anak ay kanyang iniligpit, tuluyan niyang tinawid ang hangganan na hindi kailanman mapapatawad o mabibigyang katwiran gaano man kasakit ang nakaraan. Noong una balak ni Yanti na gawin ang krimeng mag-isa. Ngunit nang maisip niya, ang hirap ng pagtatago ng katawan na pagtanto niyang kailangan niya ng tulong, kaya't nilapitan niya ang kanyang ama na si Kaya. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa pagkatao ni Kaya, ngunit ayon sa ulat ng pulisya, isa siyang lalaking lubog sa utang at kawalan ng pag-asa. Umabot sa 90,000 milyon rupya o mahigit 315,000 pesos ang kanyang utang sa mga nagpapautang, kabilang ang mga loan sharks. Kahit nagtatrabaho, wala ni isang kusing na kinikita niya ang napupunta sa pamilya. Walang nakakaalam kung saan ito napupunta. Habang patuloy na lumalaki ang interes ng kanyang mga utang, lalo siyang nalulunod sa desperasyon. Kaya nang lapitan siya ni Yanti at alukin sa pagtulong sa pagpatay ng kanyang ina, una niya itong tinanggihan, natatakot na mahuli at makulong. Ngunit alam ni Yanti kung ano ang sasabihin para mapapako ang isip ng ama. Pwede mong kunin ang kanyang mga alahas, sabi ni Yanti. Tinutukoy ang gintong kwintas at pulseras ni Lilis na may bigat na 63 grams. Halaga na sapat upang mabayaran lahat ng utang ni Kaya. Ang mga alahas na yon ang parihong bagay na ayaw ipahiram ni Lilis noon dahil aniya nakareserbe yon para sa ibang anak na nagtatrabaho sa abroad. At sa sandaling yon, napasuko si Kaya sa tukso. Tinalo ng kasakiman ang anumang moralidad o pagiging ama na natitira sa kanya. Ang pagtapos ay naganap noong gabi ng April 21, 2025. Bagaman may ilang ulat na nagsasabing April 22 ito nangyari. Magkasama nilang pinaghandaan ang karumaldumal na plano. Naghanda ng mga matutulis na kasangkapan, kutsilyo at kunting kung sakaling kailanganin. Nang gabing yun, ginawa ni Yanti ang huling kilos ng isang ina. Inihiga niya sa kama ang 3 taong gulang na anak na si Siti Nurhayati. Kinantahan ng lullaby at niyakap hanggang sa ito ay tuluyang makatulog. Pagkalipas nito, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto patungo sa silid ng kanyang ina kung saan naghihintay na si Kaya. Pumwesto si Kaya sa ulunan ng kama, hinawakan ng braso ni Lilis habang umakyat si Yanti sa ibabaw ng natutulog na ina. Inilapat ni Yanti ang kanyang mga kamay sa leeg ni Lilis at sinakal ito ng buong lakas. Nagising si Lilis at buong takot na lumaban para sa kanyang buhay. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Pilit siyang humihinga, umiiyak, nagsusumamo. Ngunit mahigpit ang kapit ni Yanti. Walang awa hanggang sa pumikit si Lilis at tuluyang tumigil ang katawan nito. Pagkamatay ng ina, agad na kinalas ni Kaya ang mga alahas mula sa katawan. Binuksan ng aparador, kinuha ang pera at ginto. Sandali siyang napangiti, malaya na siya sa utang. Ngunit nang tingnan niya si Yanti, hindi kasiyahan ang nakita niya sa mukha nito, kundi takot. Paano kung magising si Siti at umiyak? Mahina niyang bulong, magigising ang buong baryo. Ang kaisipan niyon ang nagbukas ng mas madilim pang bahagi ng isip ni Yanti. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya sa kwarto ng anak at sinakal ito sa parehong paraan na ginawa niya sa sariling ina. Wala na ang batang 3 taong gulang. 4 na araw na naiwan sa loob ng bahay ang 2 bangkay, unti-unting napupulok sa ilalim ng init ng tropikal na panahon. Lumalakas ang masangsang na amoy, kaya napilitan si Yanti at Kaya
na itago ang mga ebidensya. Ang unang hakbang nila, pagputol-putol sa mga katawan. Pinarapiraso nila ang mga ito, mga kamay, binti, ulo at lamang loob. Ngunit kahit pirapiraso na, madali pa ring makilala na ito ay mga bahagi ng tao. Kaya't mas lalo pa nilang sinadsyang sirain. Tinanggal nila ang balat ng bawat piraso, hiniwa hanggang makita ang laman at buto. Maingat nilang ginawa ito na parang may sistemang sinusunod. Matapos linisin ang mga bakas ng dugo, nanatili pa rin ang mga bahid ng amoy at pagkabulok sa bahay na kalaunan ay naging dahilan upang maalerto ang mga kapitbahay. Naisip nila na ang simpleng pagtatapon ng mga balat ay magdudulot pa rin ng atensyon, kaya't napagdesisyonan nilang sunugin ng lahat. Gumawa sila ng improvised crematorium sa likod ng bahay at doon sinunog nila ang mga pira-pirasong katawan ng maglola na minsan ay bahagi ng kanilang sariling dugo at laman. Ang amoy ng nasusunog na laman ay hindi na nakakaapekto kina Yanti at Kaya. Wala na silang ibang iniisip kundi maalis ang lahat ng ebidensya ng kanilang krimen. Pagkatapos ng pagsusunog, kinolekta nila ang malalaking buto at ikinalat ito sa iba't ibang lugar sa buong baryo. Ang ilan ay itinago sa mga damuhan, ang iba na may itinapon sa ilog upang mahirapan ng mga otoridad na matukoy kung kanino ang mga lapi. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, isang malaking pagkakamali ni Yanti ang tuluyang nagdala sa kanila sa pagkakahuli. Marahil dahil sa buluktot na pag-iisip na nagtulak sa kanya sa pagpatay o marahil dahil sa kalit na hindi niya mailabas laban sa kanyang ina, pinili ni Yanti na idokumento ang halos lahat ng ginawa nila. Kinuhanan niya ng litrato ang katawan ng kanyang ina matapos itong sakalin. Kitang-kita sa larawan ang namumulang mata at kulay asul na balat na palatandaan ng pagkamatay sa pagkakasuffocate. Kinuhanan niya rin ng larawan ang mga sinunog na lapi, kabilang ang ulo, mga braso at mga binti ni Lilis. Hindi lang yun, kinuhanan din niya ng litrato ang bangkay ng sarili niyang anak na si Siti Nurhayati. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagpatay, bihira nang lumabas ng bahay sina Yanti at Kaya. Tanging si Kaya lang ang lumabas upang ibenta ang mga alahas ni Lilis at ibinayaran ang kanyang mga utang. Ngayon na malaya na siya sa pagkakautang, nanatili silang dalawa sa loob ng bahay kasama ang matinding amoy ng kamatayan at pagkabulok. Akala nila perpekto ang kanilang krimen. Wala ng ebidensya, wala ng testigo. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagkaosisero ng mga tao. Ang mga kapitbahay na nagtaka kung bakit biglang nawala si Lilis, ang dating palakaibigan at madaldal na babae sa baryo. Nang tanungin ng mga residente sina Yanti at Kaya tungkol kay Lilis, pareho lang palagi ang kanilang sagot. Hindi nila alam kung saan ito pumunta. Lumipas sa mga araw at sa oras na inakala nilang ligtas na sila, may malakas na nakatok sa pinto. Pagbukas nila, nandoon ang mga pulis kasama ang ilang residente. Bago pa makapag-react sina Yanti at Kaya, sa pilitang pumasok ang grupo sa bahay at inaresto silang dalawa. Sa unang pagtatanong tungkol sa pagkawala ni Lilis, itinanggi ng mag-ama ang anumang kaugnayan. Sinasabing basta na lang nawala si Lilis nang hindi nila alam kung saan pumunta. Ngunit nabasag ang kanilang kasinungalingan nang suriin ng mga investigador ang cellphone ni Yanti. Sa halip ng mga litrato ng pamilya o masasayang alaala, puno ng larawan ng kamatayan ang gallery ng kanyang telepono. Ang mga nakakakilabot na larawan ay nagdulot ng galit at pagsusuka at pagkasuklam ng mga pulis na nakakita. May ilan pang lumabas ng silid dahil hindi nila makayang tingnan sina Yanti at Kaya. Natatakot na baka kaya rin silang tapusin ng mga ito kung sakali. Dahil sa bigat ng ebidensya, alam ni Yanti na kailangan niyang maghanap ng paraan upang depensahan ang sarili. Sa ilalim ng Article 44 ng Criminal Code ng Indonesia, maaaring hindi managot sa krimen ng isang tao kung mayroong seryosong sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa kakayahan nitong makilala ang tama sa mali. Kaya talam ang butas sa batas nang tanungin kung bakit niya iniligpit ang kanyang ina at anak. Sinabihan umano siya ng Genderuwo na gawin ito. Ang Genderuwo ay isang nilalang sa mitolohiyang Indones. Karaniwang inilalarawan bilang malaking mabalahibong espiritu ng kagubatan na marunong magbagong anyo upang akitin ang mga babaeng walang asawa o mga may asawang malayo sa bahay. Ngunit kahit sinong pamilyar sa alamat ay alam na walang koneksyon ng Genderuwo sa pag-utos ng pagtapos ng tao. Sa ilalim ng matinding pressure,
At paulit-ulit na pagtatanong ng mga investigador, napilitan si Yanti na bitawan ng kanyang kasinungalingan. Lumabas sa psychiatric evaluation na wala siyang sakit sa pag-iisip at ganap siyang responsable sa kanyang mga ginawa. Sa harap ng mga ebidensya, ang mga kutsilyo, gunting, alahas at higit sa lahat ang cellphone na puno ng mga larawan ng krimen, tuluyan nang bumigay si Yanti. Oo, sabi niya, siya ang may gawa. Sa wakas, nabuo ang buong larawan ng krimen. Ibinunyag ni Yanti na taon ng pangungutya, kakulangan ng pagmamahal at emosyonal na pagpapapaya ang nagtulak sa kanya sa sukdulan. Ang galit na yon ay unti-unting umapoy sa loob niya hanggang sa tuluyan niyang patayin si Lilis, pira-pirasuhin ang katawan, balatan at sunugin. Tungkol naman sa anak niyang si Siti Nurhayati, siya ay naging biktima ng maling oras at lugar. Ang dahilan ng pagtapos sa kanya ay praktikal lamang daw. Natakot si Yanti na magising ang musmus at mag-ingay na magkakapukaw sa mga kapitbahay. At sa ganoong kadiliman na dahilan, isang inosenteng buhay ang tuluyang nawala sa kamay mismo ng kanyang ina at lolo. Lahat para lamang sa paghihiganti at kasakiman. Ang kaso ay patuloy pa rin dinidinig sa sistemang panghukuman ng Indonesia at kakaunti lamang ang media coverage na ibinibigay dito. Batay sa mga kasong isinampa, parehong nahaharap sina Yanti at Kaya sa posibleng parusang ipapataw sa ilalim ng batas tungkol sa child protection at premeditated murder. Ang pinakamataas na parusang maaaring ipataw ay kamatayan o habang buhay na pagkakabilanggo na maaari pang dagdagan ng 20 years na pagkakakulong. Sa kabila ng kabigatan ng kasong ito, kakaunti lamang ang mga balitang lumabas tungkol dito, maging sa loob ng Indonesia o sa pandaigdigang media. Gayunpaman, ang kasong ito ay nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa dynamics ng pamilya at personal na pananagutan. Hindi natin maikakaila na ang ating pagkabata ay may malaking impluwensya sa ating pagkatao, ngunit hindi nito tinutukoy ang ating mga magiging desisyon. Sa paglipas ng panahon, mas maraming magulang na ang lumalayo sa mahigpit at marahas na paraan ng pagpapalaki at mas pinipili ang mas supportive na uri ng pag-aaruga, isang paraan na nagbibigay pag-unawa, kumpirmasyon at mga kasanayang hindi nila natutunan mula sa kanilang sariling mga magulang. Mahalaga ito upang maputol ang siklo ng pang-aabuso. Ngunit dapat ding bigyang diin ang personal accountability. May mga pagpipilian si Yanti sa bawat hakbang na kanyang ginawa. Maaari sana siyang humingi ng tulong para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Maaari sana siyang lumayo kasama ang kanyang anak. Maaari din sana niyang harapin ang kanyang ina o putulin na lamang ang ugnayan sa halip na maghihiganti. Pinakamahalaga, maaari sana niyang protektahan ang inosente niyang anak sa halip na siya pa mismo ang kumitil sa buhay nito. Ang pinakatrahedyang biktima sa kasong ito ay si Siti Nurhayati, 3 taong gulang lamang, isang musmus na walang kakayahang pumili, walang kamalay-malay at pinaslang na lamang dahil nasa maling lugar sa maling oras. Napatay siya ng mismong taong dapat sanay pinakamag-aalaga at mag-iingat sa kanya. Kaya ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Nararapat ba sina Yanti at Kaya sa habang buhay na pagkakakulong o maging sa parusang kamatayan para sa kanilang planato at malupit na krimen? Paano tayo bilang isang lipunan makatutulong na makilala at mailigtas ang mga batang nakararanas ng emosyonal na pang-aabuso habang itinuturo sa kanila na gaano mang kalala ang karanasan nila, hindi kailanman magiging solusyon ng karahasan. Itinulak tayo ng kasong ito na harapin ang mga hindi komportableng katotohanan tungkol sa personal na pananagutan at kahalagahan ng pagputol sa siklo ng trauma bago pa ito magdulot ng kapahamakan sa iba. Marahil, ang pinakanakakakilabot na bahagi ng lahat ay kung paanong isang pamilyang tila normal sa paningin ng iba, isang ina na iginagalang at aktibong kasapi ng komunidad ay may tinatagong labis na kaguluhan sa loob ng kanilang tahanan. Ipinapaalala nito na sa likod ng saradong pinto, kahit ang mga pamilyang mukhang maayos ay maaaring nagtataglay ng masidihing emosyonal na pang-aabuso. Subalit higit sa lahat, ang kaso ni Yanti at Kaya ay nagtuturo sa atin na anumang sakit o paghihirap sa nakaraan ay hindi kailanman magpapatama ng pagpatay sa inosente. Araw-araw, libo-libong tao ang nagtatagumpay na mapagtagumpayan ang masakit na kabataan upang maging mabuting tao at responsableng miyembro ng lipunan. Ngunit sina Yanti at Kaya ay pumili ng ibang landas, isang daan ng kasakiman, kalupitan at pagtapos ng tao.
At ang desisyon na yon ang tunay na naglalarawan kung sino talaga sila. Shoutout po kina Nini Habasa, kay Rose Bruce from Hong Kong, kay Luxury 143, at kay Shinonaka Evelyn. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na video at sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!